Hi, this is Graham and welcome to my channel. Guys, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga English lessons para sa mga beginners, yung level 0, yung pinaka-basic talaga, yung paano magsisimula para matuto ng English language. Kumbaga, yung pakikipag-usap, pagbuo ng mga words, mga sentences, at saka yung paano gamitin yung S at saka ES, yung singular at saka plural, yung pagtukoy ng malayo, malapit, yung pinaka-basic lang na para tayo makapag-express ng ating gustong sabihin sa English. Yung pinaka-basic, Hindi ito para sa mga intermediate at saka mga advanced level dahil ito yung pinakasimula ng English at saka medyo mahaba ito. Pero after nitong lesson na ito, nitong part 1 ng lesson na to ay makakapagsalita ka na, makakapag-express ka na in English kung baga gamit itong lesson na pag-aaralan natin ngayon. Napanood ko ito sa isang online platform na tinatawag na Show English. Napakaganda kaya gumawa ako ng sarili kong version yung ating papanoorin natin, yung ginawa ko. So kung bago pa lang kayo sa channel na ito, don't forget to click subscribe for more lessons about basic English in Tagalog. So sisimulan na natin, punta tayo sa aking computer. Here we go! Hello guys, ang pag-uusapan po natin ngayon ay kung papaano matuto ng English. Bali, English lesson para sa mga beginners, level 0. Paano matuto ng English. Nagsisimula pa lang matuto ng English, kumbaga level 0. Para sa mga aking subscribers na mga advanced at saka intermediate level na English ay hindi po ito para sa inyo. Para po ito talaga sa mga nagsisimula pa lang ng English. Kasi ang turo dito, mga topic dito na nilagay ko, inihanda ko ay yung pinakasimula ng English. Kumbaga, pag-aaralan kasi natin dito ang pinakasimula at ang mga importanteng topic tulad ng vowel at saka consonants para sa mga pronunciation or pagbigkas ng salita or words sa English at paano makipag-usap gamit ang English language. So, sisimulan na natin. Punta tayo sa ating next slide. Here we go. Okay guys, dito sa slide na to, ang pinakaunang pag-aaralan natin is itong vowel at saka consonant. Itong lahat ng letra sa English, itong alphabet, English alphabet, meron ditong 5 vowel. A, E, I, O, U. So itong 5 vowel na to, itong A, E, I, O, U, A, E, I, O, U, ay mga vowel ito guys. Ito yung lahat ng words sa English ay may vowel. Kumbaga, walang hindi dapat may vowel. Lahat talaga ay may vowel. Minsan isa, minsan dalawa, minsan tatlo, marami. Ganun. Lahat ng words sa English ay may vowel. Kasi ito yung nagbabago ng tunog. Siya yung nagpapabago ng tunog. Kumbaga, pabago-bago siya ng tunog. Itong ibang letra sa alphabet, yung lahat ng ibang letra, hindi vowel. Ito yung mga consonants. Itong tawag sa kanila ay consonants. Merong isang letra, itong special na letter, itong Y, kasi itong Y ay special vowel po ito. Special vowel po siya. Pwede siyang vowel, pwede siyang consonant. So, pero ang pinaka main vowel talaga ng alphabet, English alphabet, ay yung A, E, I, O, U or A, E, I, O, U sa Tagalog. Kumbaga, kasi lahat ng words sa English yun nga ay may vowel. Para yung kanyang tunog ay magbago. Dito kasi kumbaga ginagawa yung tunog ng isang words. Dahil ito yung phonetics. Kumbaga, sounds niya kumbaga ay pabago-bago dahil dito sa vowel. Kaya nagbabago-bago yung kanyang tunog ng salita. Kumbaga, so yun yung pinaka-basic, yung pinaka-haligi niya ng tunog ng isang sound. So again, lahat ng words sa English ay may vowel. Example, cat, pusa. Egg, itlog, may E. Yung E rito guys is yun yung vowel. Tapos sit, upo. Tapos yung I yung vowel. Tapos dog, O ay vowel. Car, ear, tenga, eyes, yellow. Tapos top, taas. Bubong, top. Sa taas, top. Ganun. Sa taas, top. Yun yung kanyang mga words. Meron lahat itong vowels, guys. Tapos makikita natin ito sa picture. Yung Y ay special siya na vowel dahil pwede siyang maging consonant, pwede rin siyang maging vowel. Example, in beyond, sa word na beyond, yung Y ay consonant. Yung kanyang sound ay Y talaga. Yeah, beyond. Yeah, beyond. Pero sa word na him, ang vowel na Y ay ang Y ay vowel, hindi na siya consonant kasi hindi na Y yung kanyang tunog, E na yung kanyang tunog. Him,
him, him, him. So hindi na siya katulad nung number 1 na beyond, beyond, na consonant yung kanyang tunog. Dito sa kabila naman, him, E na yung kanyang tunog. So kaya siya tinatawag na special vowel kasi nagbabago siya ng sounds. Pwede siyang maging consonant, pwede rin siyang maging vowel. Yung vowel guys ay nagbabago yun ng sounds. Hindi katulad nung sa consonant na talagang yun na talaga yung sound niya. B, C, F, G, H, J, K, L. Ganun yung ibang sound, yung ibang letra, itong 5 letra ito, itong vowel na to ay ginagamit kasi nagbabago siya. Meron siyang short sound, meron siyang long sound. Kumbaga mahaba na tunog at saka maiksing tunog yung vowel. Kaya nagbabago-bago yung kanyang pronunciation, yung pronunciation sa word. Ito yung nagdadala ng bida, kumbaga sa mga salita, sa mga words. So ulitin natin, babanggitin lang natin yung letra. A, E, I, O, U, ito yung vowel. Tapos yung mga consonant is B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X. Tapos special vowel Y and Z. So yun yung mga vowel and consonant. So ngayon alam na natin kung ano yung vowel at saka ano yung consonant. Pupunta tayo sa ating next slide para sa ibang lesson, sa ating next lesson. Okay, so dito naman guys, pag-aaralan natin yung a at saka an. Kasi alam na natin yung vowel at saka consonant, di ba? Plus noun, yung noun. A or an plus noun. Ano ba itong noun? Noun is a person, place, animal, or thing. So yung mga noun guys ay pangalan yun ng tao, pangalan ng bagay, pangalan ng lugar, pangalan ng hayop. Katulad ng sa person, girl, boy, mom, dad, grandma, grandpa, Mr. Jones. So mga pangalan ng tao. Tapos sa lugar, maraming example dito, hindi ko nabasahin isa-isa. Animal, tapos yun nga, yung example sa baba, dog, bee, tapos thing sa mga bagay, book, flower, lamesa, kutsara, ganun yung mga bagay. So ito yung mga nouns. Meron din akong lesson about dito, pero focus na muna tayo dito sa pinakauna. So kapag sinabi natin guys na a at saka an plus noun, ang titingnan natin dito sa aking mga example na ginawa, a book, isang libro. A book. Itong a ay ang ating vowel. Kasunod niya ay b, book. So consonant. So walang problema. A ang gagamitin natin kapag consonant na magsisimula sa noun. So a book. Pero dito sa pangalawang example guys, umbrella. Ang noun ay nagsisimula sa U or vowel. Kapag gagamit tayo ng a, tapos vowel ang susunod, babaluktot yung ating dila. Hindi natin ito mabibigas. A apple, a umbrella. Diba? So hindi babaluktot yung ating dila. Kaya kailangan natin gumamit ng an. Kasi yung kanyang noun na babanggitin natin ay nagsisimula sa vowel, letter U. 'Di ba yung a, e, i, o, u? So yung U doon ay vowel 'yon para hindi bumaluktot yung ating dila pag bigas natin dito sa isang payong. Sasabihin natin an umbrella. Kasi hindi mo natin pwedeng sabihin a umbrella. Babaluktot yung dila natin. A umbrella. A umbrella, 'di ba? Gagamitin natin yung an. Ito yung rules dito, guys. An umbrella. A park. An elephant. Hindi pwedeng sabihin a elephant. Kapag nagsisimula po ulitin ko lang, kapag nagsisimula sa letter vowel yung noun, gagamitin natin yung an. An elephant. A cat. Kasi ito yung C ay consonant. A cat. A doctor. A boy. An orange. An egg. An apple. An ant, a car. So again guys, uulitin ko lang, kaklaro natin yung kanyang rules. Kapag nagsisimula sa vowel sound yung isang noun, ang noun ay pangalan ng tao, pangalan ng bagay, pangalan ng lugar, hayop. Yun yung mga nouns. A book, yung libro ay isang bagay, noun po yun. So nagsisimula siya sa letter B, consonant, so ang gagamitin natin is a book, isang libro. Itong librong to, isang libro. Ganyan. A park. Isang parke. A parke. Ganun. A park. Nagsisimula siya sa letter P. Kasi
consonant. Kaya a ang gagamitin natin. Itong park ay noun sa mga lugar, isang parke. Tapos, an umbrella. Kaya natin ginamit yung an dahil nagsisimula sa vowel yung umbrella na word. Yung noun na umbrella, yung payong. Yung payong kasi ay noun yun, nabibilong yun or na siya ay kabilang sa mga bagay. Noun na bagay, things. An umbrella. Tapos yung elephant is an animal, isang hayop. Nagsisimula rin sa letter E, an elephant. A cat, a doctor, a boy, an orange, an egg, an apple, an ant, a car. So again, ulitin lang natin. A, ang gagamitin natin, a kapag yung noun na ating babanggitin ay nagsisimula sa consonant. Pero kapag nagsisimula ito sa vowel sound or vowel na a, e, i, o, u, yung 5 letra na yon, gagamit tayo ng an. Hindi a ang gagamitin natin kasi babaluktot yung ating dila. Kapag gagamitin natin yung a umbrella, a elephant, a egg, a orange, a apple, a ant, 'di ba? So babaluktot yung ating dila. Gagamitin natin yung an. So I hope guys na naintindihan niyo dito sa lesson na ito. Napaka-simple lang nitong a, an at saka noun. So pupunta tayo sa ating next slide para naman sa karugtong nitong lesson na to. So punta tayo sa ating next slide. Here we go. So, dito naman guys, pag-aaralan natin paano gamitin yung S at saka ES sa singular at saka plural nouns. Kumbaga, paggamit ng S at ES. Noun plus S or ES. Singular guys ay nag-iisa. Isa lang yon, yung singular. One. Habang ang plural ay sobra sa isa or marami. Kumbaga, kapag plural, pag sinabi nating plural, sobra palagi yun sa isa. More than one or marami pa, mga 10, 10, 20. So, sobra sa isa, 2, 3, ganoon. Pag sumobra na siya ng isa, plural na po yun. So, dito tayo gagamit ng S at saka ES. S or ES. Kumbaga, example, number 1, a dog. So, isang aso lang ito. Ang ibig sabihin ito, isang aso lang kasi gumamit tayo ng a dog, singular. Ito ay nagpapatunay guys, nagtumutukoy na itong ating tinutukoy na noun, na hayop na aso, ay nag-iisa lang dahil dito sa letrang a dog. Pero kapag dalawa na yung aso, di na natin gagamitin yung a. 2 dogs. Tapos yung dog na noun, dadagdagan natin ng S sa dulo. 2 dogs. A cat, isang pusa. Tapos, kapag plural, 5 cats, 5 pusa. So, yun nga, tatanggalin natin yung a, kasi itong a ay tumutukoy, nagpapatunay na ang iyong binabanggit, ang inyong tinutukoy ay nag-iisa lang. Pero kapag sobra na po, tatanggalin natin yung a, magiging 5 cats. Tapos, dadagdag tayo ng s sa dulo ng word. Tapos, a teacher. So, isang teacher lang yun. Ako, kung kunwari ako, a teacher. Tapos, 4 teachers. 4 na teachers. So, tatanggalin natin yung a, papalitan natin ng number, 4 teachers, tapos dadagdag tayo ng s sa dulo para maging plural siya. Ito yung magbibigay sa kanya ng plural guys, magpapakita na ang word ay marami kasi may s, plural, 4 teachers. Tapos, yun nga, parehas lang ito guys, a at saka an. Ang kaibahan lang is dahil nagsisimula nga sa letter E or vowel, yung ating pinag-aralan nung sa unang page, egg, an egg. So, nag-iisang itlog lang ito, an egg. Pero kapag marami na, 7 eggs. So, tatanggalin natin yung an or a. Parehas lang yung dalawa, a o an. Nagkakaiba lang yun guys kapag ang noun ay nagsisimula sa vowel sound. Tapos, yung pang last, an apple. Tapos, nag-iisang apple lang to. Isang apple lang, isang peraso. 6 apples. 6 na apples. Yun nga, dadagdag tayo ng S. Pero guys, kapag ang mga letra, or example, kapag ang noun ay nagtatapos sa CH, yung word na noun ay nagtatapos sa CH, CH, SH, X, at saka SS, magdadagdag ng ES. Hindi S lang. Dadagdag tayo ng ES. Kumbaga, example, a box. So, yung box guys, nagtatapos siya sa letrang X. Ito yung mga exceptions. Kapag ang noun ay nagtatapos sa CH, SH, X, at saka SS. So, sa pinakauna ay X. Itong X,
magdadagdag tayo ng ES. Example, sa isang box lang, a box. Pero kapag marami na, sobra na sa isang box, plural na ito, hindi na singular, 4 boxes. So, ES ang ating iladagdag kasi nagtatapos siya sa letter X. So, EX ang ating isusunod. Tapos yung pangalawa naman, a bus, isang bus lang. Tapos 5 buses kasi nagtatapos siya sa S. Isang S or dalawang S. So, ganon. Buses. Tapos an axe, palakol. Yung palakol, isang palakol lang, singular. Tapos 2 axes kasi nagtatapos siya sa letter X, yung noun. Tapos a watch, yung relo sa kamay. 4 watches dahil nagtatapos ito sa CH. Tapos a kiss. 5 kisses dahil nagtatapos siya sa double S. ES. 5 kisses. Special noun guys, katulad ng tomato, volcano at saka potato, ang mga ito ay dinadagdagan natin ng ES. Tomatoes, volcanoes, potatoes. Hindi katulad ng iba na katulad ng photo. Yung photo guys ay hindi na natin kailangan ng ES doon. S lang idadagdag natin, magiging plural na siya. 5 photos. So, itong nilagay ko, ito yung mga special noun. Lalagyan natin ng ES. Pero the rest ay S lang idadagdag natin. Pag nagtatapos lang sa CH, SH, X, at saka SS, dadagdag tayo ng ES. Dito natin matutukoy yung isang noun, yung bagay, tao, hayop, lugar, ay marami or nag-iisa lang. Kapag nag-iisa lang, singular, a ang gagamitin natin. Pero kapag nagsisimula sa vowel ang letra sa noun, ang gagamitin natin is an egg, a dog. Kapag nag-iisa lang, singular. Pero kapag plural na, dadagdag tayo ng S sa dulo ng noun. Katulad nitong dog. Yung kanyang dulo, itong dog ay hayop, noun ito. Para maging plural siya, dadagdag tayo ng S sa dulo nito. Kaya magiging dogs. Marami na yung S. So, hindi na nag-iisa. A dog, compare mo dun sa 2 dogs. Ganun. Okay, so ganoon lang siya kasimple guys. I hope na iintindihan nyo. Kumbaga, nasusundan nyo ako. Napakasimple lang. Singular at saka plural. Kumbaga, so, punta naman tayo sa ating next slide para sa karugtong nitong ating sentence. Nitong ating lesson, I mean. So, here we go. Number 5. So, dito guys, sa slide na to, gagawa tayo ng isang quiz. Okay guys, sa quiz na to, malalaman natin kung magdadagdag ba tayo ng S at saka ES. So, sa pinakauna guys, 3 class. 3 klase. So, dagdagdag ba tayo ng S or ES? 3 guys, isipin natin 3. Plural. 3 class. So, magdadagdag tayo ng ES. Kasi ito ay nagtatapos sa double S. So, 3 classes. Tapos, 6 hat. 6 na sombrero. Hat. Ano ba? So, dadagdag tayo ng S guys kasi plural ito. 6 hats. Tapos, 7 match. 7 match. CH nagtatapos. Dadagdag tayo guys ng ES. Ang hirap palang magsulat dito. ES. So, ito yung dadagdag natin. ES. So, matches. 7 matches. Pasensya na kayo guys kasi mahirap magsulat. Nahihirapan ako. 1 dog. So, ito ay tama. Wala na tayong idadagdag dito dahil ito ay tama. Or a dog. 1 dog or a dog. Tapos yung pangalawa naman, a cat. Ito ay tama guys. Hindi na tayo magdadagdag ng S or ES dahil ito ay singular. Nag-iisang pusa, a cat. Tapos, 5 watch. 5 relo sa kamay. 5 relo. Nagtatapos sa CH. Katulad nung match. Dadagdag tayo ng ES. Dahil ito ay plural. Marami ang relo. 5 relo sa kamay. 5 watches. 7 ball. 7 bola. So, dadagdag natin ay S. Dahil ito ay plural. Dahil 7 ang bola. 7 balls. Tapos, an umbrella. Tama ba ito guys? An umbrella. Magdadagdag ba tayo ng S? Hindi na tayo magdadagdag. Tama. Kasi ito po ay nag-iisa lang na payong. An umbrella. Ginamit natin yung an dahil ito ay nagsisimula sa U ang noun na payong umbrella. Kaya an umbrella. Tapos yung pang last ay 5 egg.
So, magdadagdag tayo guys. Tama ng S kasi ito'y plural. Sobra sa isa. 5 itlog. 5 eggs. Okay, so ganun naman siya kasimple guys. Punta naman tayo sa ibang slide para sa karugtong nitong lesson na ito para tayo makapagsalita na talaga ng English pagkatapos nitong lesson na ito. Kumbaga, So, here we go. Okay guys, dito naman sa slide na to, ang pag-aaralan natin ay yung subject pronouns. So, itong subject pronouns guys, ang pronouns pala ay mga grupo ng salita na pumapalit sa isang noun. So, napag-aralan na natin kung ano yung mga noun, di ba? Mga pangalan ng tao, hayop, bagay, at saka lugar. So, itong subject pronouns guys ay I, he, she, it, we, you, they. So, sisimula tayo sa I. I, ibig sabihin nito ako. I. Tapos, he, ang tinutukoy dito guys ay lalaki. Batang lalaki or matandang lalaki. He. Tapos, she, ang tinutukoy naman ito is babae. Batang babae or matandang babae. Ganyan. Or dalagang babae. Basta babae. Tapos, ang it, ang tinutukoy nito guys ay bagay or hayop. Yun yung kanyang tinutukoy nitong pronoun na it. Tapos, we, ang tinutukoy nito, ikaw at saka ako. We, tayo sa Tagalog. Kumbaga, tapos you ay ikaw. Tapos they sa Tagalog ay sila. Hindi tayo kasama. Sila sa Tagalog. They. So ito yung mga pronouns na pumapalit sa mga pangalan ng tao, pangalan ng lugar, pangalan ng hayop para hindi maging redundant yung sentence. Kumbaga, yun yung kanyang purpose sa English. So sisimulan natin sa pinakaunang example. Graham sings. Si Graham ay isang pangalan ng tao. Ito ay noun. Papalitan ni subject pronoun si Graham ng he. Kasi si Graham, ang tinutukoy dito ay lalaki. He sings. So, ganun yung ganyang gamit. Guys, pinapalitan niya si Graham. Si Graham pa rin to. Pinalitan lang siya ng pronoun na he. He sings. Graham sings. He sings. Tapos si Abby ay pangalan ng babae. Abby sings. Papalitan natin siya ng subject pronoun she sings kasi ang tinutukoy ay babae. Nakikita niyo yung picture, babae si Ariana Grande kumakanta, she sings. Ganyan. Tapos Graham and Abby, si Graham at saka si Abby, sa Tagalog pa, sila ay kumakanta. They sing. They sing. Ganyan. Sila Abby at saka si Graham. They sing. Silang dalawa. So Graham and Abby sings. They sing. Okay? So, punta naman tayo sa ating next slide. Here we go. So, ngayon guys, since na pag-aralan na natin yung subject pronouns, kung ano-ano yon, yung I, he, she, it, you, we, they, yung mga pumapalit sa mga noun na instead of using name ng gram, lugar, hayop, it ang ginagamit doon sa mga lugar at saka hayop, napapalitan natin ng subject pronouns. Ngayon naman, magdadagdag na tayo ng be verb para makabuo tayo ng isang sentence o isang pangungusap, kumbaga. So, subject pronouns na I, he, she, it, you, we, they. So, I, ako, he, lalaki ang tinutukoy, she, babae ang tinutukoy, it, bagay or hayop ang tinutukoy nito, you, ikaw, tapos we, ikaw at saka ako, tayo, tapos they, sila, kumbaga sa Tagalog. So, dito sa verb guys na to be, ito ang tinatawag na to be verb. Am, is, are. Itong mga verb na to ay sa Tagalog I ito sa Tagalog. Sa Tagalog ito ay I. Hirap magsulat eh. I am. Ako ay. He is. Siya ay. Ganon. Yun yung katagalog niya guys. I. Tinutukoy mo kumbaga I. So again, I am. He is. She is. It is. You are. We are. They are. So, palagi nating tatandaan guys, ito yung magka-partner palagi. Si I, ang kanyang partner is am. I am. Ako ay. He is. Siya ay. She is. He is. Siya ay.
lalaki ang tinutukoy, she is, babae ang tinutukoy siya ay, it is, ito ay, ito sa Tagalog, ito ay, it is, you are, ikaw ay, tapos we are, tayo ay, tapos they are, sila ay. Ganun, ay ang Tagalog nito guys, sa Tagalog, I mean, ay. So, kukontinue natin. Itong, dito sa gitna naman guys, ito sila, itong apostrophe, ito'y I am pa rin. Pero ang tawag dito is contraction. Contracted ito guys, pinaiksi. Kumbaga pinaliit yung words, ginawang simple lang ganito, pinagdikit. Kumbaga may nawalang letra kaya merong apostrophe, ibig sabihin ito may letrang tinanggal. Kaya sila at saka pinagdugtong. Pero ito pa rin ay I am. Pero ito palaging ginagamit talaga. Hindi yung I am, he is, she is, it is. Pero magsisimula talaga rito sa I am, he is, she is, it is, you are, we are, they are. Pero kapag papraktisin natin, mas magandang papraktisin natin itong I'm, his, she's, it's, your, we're, there. Kasi ito yung palaging ginagamit guys kapag nag-uusap. Kumbaga, I'm a teacher. For example, ito yung pinakaunang example natin ng sentence. Gagawa na tayo ng sentence kasi alam na natin yung mga letra, kung ano yun, mga vowels. Dito na tayo, gagawa na tayo ng sentence, pangungusap. Kumbaga, para makipag-usap na tayo. So, example. I'm a teacher. So, ako ay isang teacher. Ako ay teacher. Kumbaga, I am. Ako ay teacher. Ako ay teacher. I'm a teacher. Kumbaga, he's a student. She's a student. It's, dahil bagay ang tinutukoy nitong it's, it is po ito, it's a cat. Ito ay pusa. Hindi ito daga or aso. Ito ay pusa. Medyo makapal lang yung kanyang balahibo pero ito ay pusa. Example lang yun. Kumbaga, it's a cat. Ito ay pusa. You're a student. Ikaw ay estudyante. We're students. Tayo ay estudyante. They're students. Sila ay estudyante. Kumbaga, ganun. Kasi marami sila. We're tayo. We are. Dalawa tayo. Kaya students with S. Tapos they're students. Sila ay estudyante. So, ganun lang siya kasimple guys. Ang mga noun dito guys ay ang teacher, student, itong estudyante, noun ito. Tapos, itong pusa ay isang noun din, ay hayop. Tapos, student kasi tao ito. Students, mga tao, kumbaga people. So, I am. Ako ay. So, meron na tayong verb, subject pronoun, at saka verb na to be, plus yung noun. So, kumpleto na natin yung ating isang sentence. Nakagawa na tayo ng isang sentence ng SVO. Tinatawag na SVO. Subject, verb, at saka object. Ako ay teacher. Itong teacher, ito yung object. So, yung tumatanggap. Ano ka ba? Ikaw ay teacher. Ako ay teacher. Ganun. Ano ka ba? So, yung tumatanggap nitong action ay itong teacher. So, siya ay teacher. Ganun. So, yun yung pinakaunang example natin. At nakabuo na tayo ng isang sentence. So, gagawa naman tayo ng iba pang, meron pang ibang karugtong nito guys. Punta tayo sa ating next slide. Okay? Here we go. Okay guys, dito sa slide na to, ang pag-aaralan naman natin is yung subject pronouns plus to be verb plus not or yung negative form nitong ating mga sentences. So again, ulitin lang natin yung kanyang form. I am, ako ay, he is, lalaki ang tinutukoy, siya ay, she is, siya ay, babae ang tinutukoy, it is, ito ay, you are, ikaw ay, tapos we are, tayo ay, tapos they are, sila ay. So, ito yung mga subject pronouns. Ito yung subject pronouns. Wait, subject pronouns ito. Itong hilerang ito. Tapos, dito naman sa kabila, ito yung to be verb. Am is are. I am, he is, she is, it is, you are, we are, they are. Tapos, yung contracted form na pinagsama silang dalawa. Contracted, I'm, his, she's, it's, your, were, there. Okay, so, gagawa tayo ng sentence using this guys, yung negative na sentence. Yung kanina, yung pinag-usapan natin, ito yun ay tungkol sa positive form. Ito naman ay tinatawag na negative form. Hindi. Kumbaga sa Tagalog, hindi, not. So,
I'm not a teacher. Hindi ako teacher. Are you a teacher? I'm not a teacher. Hindi ako teacher. No, I'm not a teacher. He's not a student. Hindi siya estudyante. She is not a student. She's not a student. So, hindi siya estudyante. She is not a student. Siya ay hindi estudyante. Siya ay hindi teacher. Ako ay hindi teacher. I'm not a teacher. Ako ay hindi teacher. He's not a student. Siya ay hindi estudyante. Siya ay hindi estudyante. Lalaki ang tinutukoy sa his, babae tinutukoy sa its. She's. Tapos, it's not a cat. Hindi, yan ay hindi pusa. Yan ay hindi pusa. Ito ay hindi pusa. Kumbaga, ito ay hindi pusa. It's not a cat. It's a dog. So, ganun siya guys. You're not a student. Hindi ka estudyante. We're not students. Hindi tayo estudyante. They're not students. Sila ay hindi estudyante. Ganun. I, yung am is are. So, yun lang, ganun na siya kasimple guys. Kapag gagawa naman tayo ng tanong, kapag tayo magtatanong, babalik ta rin lang natin yung verb. Diba dito guys sa form niya, nauuna yung I, yung subject pronoun. I, he, she, it, you, we, at saka they. So, nauuna sila kapag tayo gagawa ng positive form at saka negative form kapag magdadagdag tayo ng not. Ito lang naman ang idadagdag natin kapag gagawin nating negative yung isang sentence. I'm not a teacher. Pero kapag positive, tatanggalin lang natin yung not. Gagawin lang natin I'm a teacher. Ako ay isang teacher. Pero kapag hindi, I'm not a teacher. Ako ay hindi teacher. Dadagdag natin yung not. Kumbaga, yun yung negative form. Pero kapag tayo ay magtatanong using this form, yung to be verb, ang gagawin natin, babalik ta rin lang natin guys, gagawin natin, mauuna yung to be verb, tapos yung subject pronoun, ang susunod. Kumbaga, example, am I, is he, is she, is it, are you, are we, are they. Ganun lang siya kasimple guys. So gagawa tayo ng sentence, babalik ta rin natin. Tatanong tayo, magiging question form. Am I a teacher? Isa ba akong teacher? May question ko yung sarili ko dahil hindi ako ganun kagaling magturo. Am I a teacher? Tapos, is he a student? And then, yes, he is a student. He is a student. Diba? Babalik rin siya dun sa subject pronoun tapos to be verb kapag sasagot na. So, ganoon lang siya kasimple. Diba? Nasusundan nyo guys. Papaikot-ikot lang siya. Dito lang siya nag-iikot-ikot. Napakadali lang. Kailangan lang nating matandaan yung forma niya. Kung ano yung forma sa positive, negative, at saka sa question form. Dahil yung kanyang sagot, ganun din yung kanyang forma. Example, ulitin natin. She is not a student. She is a student. She is not a student. Is she a student? Babalik ta rin natin. Gagawin natin question form. Uunahin natin yung verb. Is she, magiging is she na, is she, ano, is she a student? Is she a student? Yan, is she a student? Is she a student? Yes, she is. So, yun ito yung sagot niya guys. Yes, she is. Babaliktad-baliktad lang siya. Napakadali lang. Tatandaan lang natin yung forma. Is it a cat? No, it is not. It is not a cat. Okay, ganun lang siya kasimple. Yes, it is a cat. Napakasimple lang, di ba guys? Are you a student? Yes, you are. Yes or no, you're not a student. Ano, napakasimple lang, di ba guys? Are we students? Yes, we are. No, we are not. Or no, we're not students. Are they students? Yes, they're students. No, they're not students. So, ganun lang siya kasimple guys. Kahit balik-balik ta rin natin yung sentence, kumbaga. I hope nasusundan nyo, kumbaga, yung lesson na ito. Tapos, punta naman tayo sa ating next slide para sa iba pang lesson na karugtong nito. Ito yung pinaka-basic talaga. Sunod-sunod po yun. Simula dun sa kumbaga, consonant at saka sa mga vowel, tapos hanggang dito. Tapos, sunod naman natin iba pang lesson para pag natapos natin to, kaya na nating magsalita ng English na kahit basic lang,
makakapagsalita na tayo, makakapag-express na talaga tayo. Kumbaga, so here we go. Dito naman guys, sa lesson na ito, dito sa slide na to, pag-aaralan natin ay yung this at saka that. Ito at saka yun. Ito, sa Tagalog, ang this, ito, tapos that ay yun. Kumbaga, sa pagtukoy ng lugar, itong this, ito ay malapit sa'yo, hawak mo or malapit sa katawan mo. Kumbaga, this. Tapos kapag sinabi nating that, yun, ang ibig sabihin nun guys, ang tinutukoy mo, ang tinuturo mong bagay ay malayo sa'yo, hindi mo abot, malayo, may distansya, kumbaga, sa katawan mo, sa'yo mismo, na kung saan ka nakatayo or nakaupo. Yun, that ay malayo. This ay malapit sa'yo. Ito, kumbaga sa Tagalog. Example number 1. Gagawin na natin yung sentence. This is a book. So again, ulitin ko lang, itong is guys, napag-aralan na natin yung to be verb. Ang ibig sabihin nito sa Tagalog ay ito, this is a book. Ito ay libro. So ito, hawak niya yung libro, di ba? Nakita nyo, nahawak, tinuturo niya, malapit na, hawak niya kasi yung libro eh. So ito ay libro. This is a book. Pero kapag malayo sa kanya, ganyan, example lang, katulad nitong mesa, malayo sa kanya, that is a book. So hindi yung mesa, example lang yung libro, nandito yung libro. Yan, may libro dyan, example lang, ganyan. Lagay tayo ng libro, kunwari lang, may libro rito. Ganyan. Okay, for a while lang guys hirap kaya mag-drawing, I can't draw. Ganyan. So libro yan, libro ito, example, libro ito. So example, dito, this is a book. So ito, this is a book. Pero yung nasa malayo, that is a book. Yun ay libro. This is a book. Ito ay libro. Yung hawak mo malapit sa'yo, that is a book. So ang purpose nitong this and that guys ay pagtukoy kung malapit sa'yo or malayo sa'yo isang bagay. At saka kapag gagawin naman nating negative is not lang yung ating dadagdag, katulad nung i-discuss natin dun sa unang page about sa to be verb, na kapag gagawin nating negative yung isang sentence, idadagdag lang natin yung word na not. Hindi. Kumbaga, this isn't a book. Ito ay hindi libro. Hawak mo, kumbaga notebook, hindi itong libro, kunwari notebook to. This isn't a book. Ito ay contracted guys ng is not. Ito yung kanyang full form. This isn't a book. This is a notebook. This is not a book. This is a table. Ganyan, example lang yan. That isn't a book. So that is not a book. That is a table. Yon ay hindi libro. Yon ay lamesa. So ganun lang siya kasimple guys. Ulitin ko lang. This, ito. Is, ay. Ito ay. Tapos that, yun ay. That is, yun ay. Kumbaga. So tapos yung pangalawa, question form dito sa baba. Babaliktarin lang natin. Uunahin natin yung to be verb bago yung this. Okay? So, is this a book? Ito ba'y libro? Yes, it is. Kasi yun ay bagay. It is. Yes, it is. No, it isn't. So, ganun lang siya kasimple. Is that book? Bumalik. Is that a book? Yun ba ay libro? Yun ba ay libro? Malayo sa'yo yun. Is this a book? Hawak mo yung libro. Is this a book? Libro ba ito? Yes, it is. Tapos kapag malayo, is that a book? Yun, tinuturo mo, yung aso. Is that a book? Is that a book? No, it isn't. It is a dog. So, ganoon lang siya kasimple guys, di ba? Kung may dudugtong-dugtong na natin yung lesson na yun, yung sa mga slide na yun, kapag may dudugtong-dugtong na natin, makakabuo na tayo ng isang sentence, makakapag-usap na tayo, makakapagturo tayo ng bagay na kung hawak mo ba or malayo sa'yo, at saka makakapagsagot ka na. Kung baga, is this a book? No, it isn't. No, it's not a book. It's a dog. Is that a book? Or is that an apple? Is that a car? Ganyan. So, kaya na natin siyang sunod-sunurin, kumbaga, yung lesson na ito. This at saka that. Tumutukoy siya sa mga singular noun. Kumbaga. Tapos, tuloy natin sa next slide para mas maintindihan pa natin mabuti. Kumbaga, here we go.
So, dito naman guys, ang ating pag-uusapan ay this at saka those. So, yung this ay, ito'y plural, this, tapos malapit sa'yo rin itong this, hawak mo, this, tapos those, malayo. Yung ibig sabihin nito ay malayo, pero ito'y plural, marami. Kumbaga, marami sila. Kumbaga, example, these are flowers. Ito ay mga bulaklak. Ito ay mga bulaklak. Maraming klase ng bulaklak to. Ito ay mga bulaklak. These are flowers. So, hawak mo yung bulaklak. These are flowers. Nasa mga kamay mo. Tingnan mo, makikita niya. Hawak niya. Nasa mga kamay niya yung mga bulaklak. These are flowers. Tapos, kapag gagawin natin question forms, babalik na rin lang natin yung R. Mauuna yung R, yung I sa Tagalog. Tapos, yung this ay pupunta sa kanyang pwesto, papalit sa kanyang pwesto. Are these flowers? Ito ba ay bulaklak? Ito ba ay mga bulaklak? Are these flowers? Yes, it is. Yes. No, it isn't. Ganun lang siya kasimple guys. Yes, they are flowers. Yes. No, these are not flowers. So, ganun lang siya kasimple guys, di ba? Tapos, pag malayo yung isang bulaklak, yung isang bagay na tinutukoy natin, hindi isang bagay, marami. Kumbaga, plural. Kasi yung this, that, yun yung singular. Dito naman is this, those, ay marami. Plural, kumbaga. So, those are flowers. So, tinuturo niya na yung bulaklak ay malayo sa kanya. So, those are flowers. Yun ay mga bulaklak. Kumbaga, dito sa taas, yung kabila, unang picture, these are flowers kasi hawak niya, ito ay mga bulaklak. Tapos ito namang isa, tinuturo niya, malayo sa kanya, those are flowers. Those, kasi malayo, distansya sa kanya. So kapag gagawin natin yung question form, babalik ta rin lang natin guys yung forma, mauuna yung to be verb na are, tapos susunod yung those. Are those flowers? Yun ba ay mga bulaklak? Yun ba ay mga bulaklak? So, yun yung kanyang example. Yes, those are flowers. No, it isn't. No, those are not flowers. Those are not flowers. Those are chocolates. Example lang. So, ganun lang. So, di ba kapag idudugtong-dugtong natin, itatahi-tahi natin yon yung tatlong page na yon ay makakabuo yung tatlong slide na pinag-usapan natin. Katulad nagsimula rito sa dito sa subject pronouns, tapos subject pronouns with verb, tapos subject pronouns with verb na not in question form, yung negative at saka in question form, tapos yung this, that na singular, yung pagtukoy ng dito, ito at saka doon, tapos yung maramihan, plural, ito pero marami, tapos yun pero marami, kumbaga. So ganoon na siya kasimple kasi makakabuo na tayo ng kumpletong sentence at saka makakapag kwento na tayo at makakapag usap tayo ng kahit hindi man siya tuloy-tuloy, kumbaga tuloy-tuloy pa rin siya, merong lapses kumbaga, pero at least makakapag-express na tayo. So ito yung pinakasimula ito yung pinaka-start kumbaga ng pag-i-English. Pero marami akong lesson talaga na mga after nito, kapag natutunan niyo to sa mga level 0, nagsisimula kapag natutunan nyo na ito, susunod nyo na yung ibang lesson ko at saka doon na wala nang hintuan yung tuloy-tuloy na yung pagkikipag-usap nyo sa English. Tapos punta tayo sa ating next slide para matuloy natin yung mga iba pang lesson dito. Here we go. So dito naman guys, ang pag-uusapan natin ay yung mga possessive adjectives, tumutukoy sa pag-aari or kumbaga ownership, yung pagmamay-ari mo. Sa akin ito, sa kanya yan, sa kanila yan, sa atin yan, amin yan. Ganyan yung form niya, kumbaga pag-aari. So ang kanyang form guys ay possessive adjectives plus noun. Yung possessive adjectives, ito guys, yung possessive adjectives, didiscuss muna natin sa inyo yung pinaka-start, yung basics. So ito yung mga subject pronoun, yung ating napag-aralan. I, he, she, it, you, we, they. So, yun nga, I, ako, he, siya, lalaking tinutukoy, siya, she, tapos it, tinutukoy hayop or bagay, it, you, ikaw, tapos we, tayo, tapos they, sila. Sa possessive adjectives, ito guys, ang mga possessive adjectives, nagpapakita ito, tumutukoy sa pag-aari, ownership ng aking pagmamay-ari. My, sa I, my. Sa his, he, his. Sa she, her. Sa kanya, babae. It's,
sa kanya, sa hayop or bagay. Tapos you, your. Tapos our, we, our. Tapos kasi tayo, ikaw, ako, our, we, our. Pagmamayari natin, kumbaga, Tapos their, sila, sa kanila, sa Tagalog. My, sa akin. Tapos he, sa kanya. His, her, sa kanya, babae. It's, sa kanya, hayop or bagay. Your, sa'yo. Tapos our, sa atin. Tapos their, sa kanila. Kanila, kumbaga, sa Tagalog. So example, pinakaunang example. Adjective plus noun. So ito yung mga noun. My house is small. Yung bahay ko maliit. Ang aking bahay ay maliit. Kumbaga ganun. Ito yung noun, house, pangalan ng bagay, house, bahay. Ito yung noun. His car. Yung car ay noun. Ito yung possessive adjectives. Sa kanya, ang car. His car. Yung car niya, yung kanyang kotse. Ang kanyang kotse ay pula. His car is red. Her dress is pretty. Yung kanyang damit ay maganda. Tapos, its teeth, wala itong apostrophe guys ha, wala itong apostrophe dahil ito yung possessive adjectives, hindi ito it is. Its teeth, yung kanyang ngipin ay matatalim. Yung ano ba ito, aso, kumbaga kasi yung tinutukoy ito guys is hayop or bagay, yung its teeth is sharp, matutulis. Aso na yan, kaya delikado yan. Example lang. Your dog is cute. Yung aso mo ay cute. Sa'yo yun, pagmamayari mo, yung aso mo, kumbaga. Our bird, yung ating ibon ay napakaingay. Our bird, we, tayo, ikaw at saka ako, yung ating ibon ay maingay. Our bird, or ako ba, yung aking pamilya, may tinutukoy kung kasama na nagmamayari nung ibon na yon. Our bird is noisy, napakaingay. Their house is big. Kanilang bahay, yung kanilang bahay ay malaki. Their house is big. So, ganun lang siya kasimple guys. Again, ulitin natin. Yung I, he, she, it, you, we, they. Ito yung mga subject pronoun. Tapos sa possessive adjectives, nagpapakita o tumutukoy ng pag-aari or ownership na sa akin yung isang bagay, sa kanya, sa kanila, or sa atin. Yung isang bagay or isang noun. Kumbaga, my, his, her, its, your, our, at saka their. Example na sentence, my house is small. Yung aking bahay ay maliit. His car is red. Yung kanyang kotse ay pula. Her dress is pretty. Yung kanyang damit ay, yung kanyang dress ay maganda. Its teeth is sharp. Yung kanyang ngipin ay matatalim. Ng aso na yan. Tinutukoy nito is aso. Its. Your dog is cute. Yung aso mo napaka-cute. Our bird is noisy. Yung aming ibon ay napakaingay. Their house is big. Yung kanilang bahay ay malaki. So, ganun lang siya kasimple, guys. Tapos, may part 2 pa ito, guys, para naman sa mga possessive pronoun naman, yung kasunod nito, at saka yung grammar na, para tuloy-tuloy na tayo, kumbaga, makipag-usap. Ito is yung pinaka-basic lang na para tayo makapag-express ng gusto nating sabihin, pagtutukoy ng mga bagay, malayo, malapit, at saka yung pagbigay ng mga information sa mga noun sa ating lesson na ito. So, meron pa itong part 2, at saka I hope may natutunan kayo sa lesson na ito, guys, and don't forget to click subscribe for more lessons about basic English in Tagalog. Susunod lang natin yung part 2 nito. So, see you on my next video. Goodbye! So guys, if you have any questions or suggestion, comment nyo lang sa baba, and don't forget to click subscribe for more lessons about basic English in Tagalog. See you on my next video. Goodbye!